gabi, ngunit when we are being led, gusto ko lang na magpatianod sa leading ng Holy Spirit. Kaya ganun po lagi sa ating mga mananampalataya. I was blessed sa awilan kanina. As I was, yung ninanamdam ko yung lyrics ng kanta, I have fought the good fight, I have kept the faith. I've been through hard times and made it by His grace, past tense. So, natatanaw ko na, malapit na finish line. Tunay kagalakan po ng puso ko na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay. At I know, sa atin ngayon talaga, sa totoo lang, hindi natin binoglorify yung mga pagsubok natin sa buhay. Pagkos talagang na-appreciate natin yung biyaya ng Panginoon, yung paggabay niya. At yung talagang challenge ngayon is yung spiritual battle. And sa totoo lang, dun ako napagod sa araw-araw na may pagkakamali, pagkukulang, pagmamalabis. Kasi sa mga bagay na karnal, talagang nakikita natin yung gabay ng Panginoon. And sa atin kasi, hindi na. Parang nasa ibang dimension na talaga tayo. I mean, you know what I mean po, no? It's a spiritual battle. Hindi ka napagod masyado sa mga ganung bagay. But yung laging pagkakasala mo, ng araw-araw na lang na nagkakasala, nagkukulang ka sa Panginoon, dito talaga nakakapagod. At salamat sa Panginoon, andiyan ang kanyang salita, laging mabiyaya, laging sapat at higit pa. Ipatotoo ko lang yung last na, kasi hindi kami naka-attend ng church, yung youth joint fellowship sa Balayang. Actually, we always intend, kahit youth fellowship pa yan, kahit church anniversary pa yan, we always intend, we have the desire to fellowship with the brothers and sisters. Hindi ko alam anong nangyari. Bigyan sabi kay Brother Jonathan, pwede kaya huwag muna tayo umattend ng youth joint fellowship. So wala namang kadahilanan, wala namang lakad, wala namang nabigla ako sa sagot niya. O sige, sabi, parang andali lang na mag-decision na gano'n. This is true to heart. Hindi naman sa sarili ng righteousness pero mayroong purpose pala. Actually, nung lumaalis yung mga kapatid, tinatanong nila kami kung sasama ba kami. Sabi ko, niloloko pa sila. Hindi na kami youth, young people. So, hayaan na lang natin sa kanila. Sabi ko, pang matanda. It's lang, kasi wala lang akong masabing dahilan eh. Kaya yun siguro yung lumabas sa bibig ko. Pero kung natisod man kayo or ipagpatawad niyo po mga kapatid, but wala lang talaga akong masabi that time. At ngayon pala may purpose si Lord. Sabi nga, the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Kailangan pala kami ng kamag-anak ko, ng pinsan ko na yun nga po na-share ko sa GC, hiningi ko ng prayer, yung 3-year-old ko na pamangkin na ginagambala. At ginagambala ng bad spirit at talagang nagkaroon ng pagkakataon din ng maikling Bible study. Alam niyo sa mga kapatid sa puso ko, sabi ko, lagi ko pinag-pray na kahit isang beses lang na makarinig yung mga kakilala ko, kapitbahay namin, kamag-anak, pamilya, kahit sino kakilala. Kahit isang beses lang. At alam ko, ang Panginoon ang bahala nun kung may mga susunod pang Bible study, kung kalooban niya, o kung wala naman, siya yung nakakaalam. Basta sabi ko, kahit isang beses na makapakinig sila. At ayun talaga na ginagamit ng Panginoon yung mga bagay na yun, mga sitwasyon na gano'n na, kasi may pangangailangan sila eh. Actually, tinahanap nga lang sa akin kung may alam akong halaman na lubigan. Yung lubigan daw na yun, nag-shoo away ng mga bad spirit or kung alam mo naman yung sa Katoliko yung mga pamahiin at kung ano-ano, no? Pero sabi ko, sige, wala akong alam na ganyan, sabi ko, pero ipag-pray namin si Clinton. Sabi ko, pupunta kami dyan, kasama ko si Brother Jonathan, ipag-pray namin. At kagalaan ko na magpa-unlock sila dahil desperate na eh. Siyempre, bata yan, nag-worry sila, wala silang magawa. Ganun naman pagtao, di ba? Pag-desperado na, sige, kahit ano na lang, basta gumaling yung anak ko, basta matahimik yung anak ko. Kaya salamat sa Panginoon, ginagamit yung mga bagay na yun para magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-share yung gospel, yung mabuting balita sa kanila kahit isang beses na. Sabi ko, kahit isang beses na. At salamat sa Panginoon, kahit hindi na matuloy yun or kung ano siya nang nakakalam ng
bagay. Ang importante ay ang kanyang perfect will sa buhay ko, sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. So yun po, binabalik ko sa Panginoon ang lahat ng kapulihan.